Salamat po, Ma'am Grace, sa kompletong pangalan. Kompletong-kompleto. Ayan. So, mabiyayang umaga po sa ating lahat. Pakingiti naman po sa katabi. Yan. Salamat po sa Panginoon at narito tayong lahat. Gusto ko pong magsimula sa isang tanong. Sino po ang naniniwala sa panalangin? Taas nga po ang kamay, yung buong pusong naniniwala sa pananalangin. Amen. Alam niyo po ba na lahat naman tayong mga mananampalataya ay naniniwala sa panalangin? Kaya lang, tila ba ito ay isa sa mga pinakamahirap nating ginagawa? Nag-struggle tayo dito. Tama po ba? Kahit paniwalang-paniwala tayo sa prayer, pero isa ito sa mga maraming bagay na hirap tayong gawin. Parang ganito po. Taas po ulit ang kamay ng naniniwalang mabuti ang pag-eehersisyo. Amen. Pero sino po ang regular na nag-e-exercise? Yan, parang ganyan po, ganyan yung ating ilustrasyon sa pananalangin. Ano po, naniniwala tayo na ito'y mabuti, naniniwala tayo na sa kapangyarihan ng panalangin, naniniwala tayo sa kung ano ang panalangin, pero hirap na hirap tayo itong gawin. Hindi tayo hirap sa maniwala sa panalangin, kundi hirap tayong maglaan ng oras sa pananalangin. Tama po ba? Yung oras. Pero kapag tayo ay may problema, relate tayo dito lahat, ano po? Talagang walang inorasan ng ating panalangin pag tayo ay nasa kalagitnaan ng problema. Dito tayo talagang daig natin ang prayer warriors. Mas matindi pa tayo sa prayer warriors. Na para bang ang prayer sa buhay natin ay emergency hotline. Na kapag tayo ay may problema, talagang hindi natin tinatantanan ang Diyos. But we have to remember that prayer is not a hotline. It is a lifeline. Hindi kung kailan lang tayo may problema o kung kailan lang tayo may pangangailangan, saka lang tayo makakaalalang tumawag sa Diyos. Si Lord, siya ang source ng buhay natin, source ng lahat ng bagay sa atin. Kaya dapat kumokonek tayo sa Kanya, hindi lamang sa mga panahong in troubles tayo or nasa panahong namomroblema tayo, kundi araw-araw. Sabi sa 1 Thessalonians 5:17 to 18, 1 Thessalonians 5:17 to 18, never stop praying. Give thanks whatever happens. That is what God wants for you in Christ Jesus. Learn to always include God in your thoughts. Dito po tayo bumabagsak. Hindi dahil masasama tayong tao, kundi dahil masyado po tayong abala or busy. Busy tayo sa trabaho, busy tayo sa buhay, sa bahay. Yung iba, busy matulog, busy mag-cellphone, busy mag-social media. At minsan, busy tayo sa ministry. Busy tayo sa paglilingkod. Ang dahilan kung bakit hindi tayo minsan nakakapag-pray, kasi nagsiserve tayo kay Lord. We are doing things for God, but we are no longer spending time with Him. Medyo, makabaligtarang isipin, nakakalungkot isipin na ang isang lingkod ay hindi makapanalangin dahil siya'y abala sa paglilingkod. Sa iba naman po, siguro na-discourage, parang ang tagal-tagal mo nang pinapag-pray, pakiramdam mo walang nangyayari. Piling mo hindi naman sumasagot ang Diyos sa iyo, kaya parang nawawalan ka na ng time mag-pray, nawawalan ka ng ganang manalangin, kasi pakiramdam mo, hindi naman sumasagot ang Diyos sa iyo. Yung iba naman, parang sa mga batang mananampalataya, nadi-discourage din kasi pakiramdam nila or feeling nila, ang pananalangin ay kailangan ay magagandang mga salita, mga mahuhusay sa pananalita, kailangan ay parang makata. Kaya natatakot sila or
nawawalan sila ng ganang manalangin. Ang totoo po, prayer is simple, but discipline is hard. Hindi tayo tinatamad mag-pray dahil wala tayong faith, kundi dahil hindi pa ito nagiging habit sa buhay natin. Kaya naman po ngayong umaga, ang atin pong pag-uusapan, paano gagawing habit ang pananalangin? Una, gawin po itong prioridad. Priority. Sa Marcos chapter 1 verse 35. Marcos chapter 1 verse 35. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Sa English po ay sinabi, very early in the morning while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place where he prayed. Kung gusto po natin gawing habit ang panalangin, ang unang tanong po ay hindi kung gaano karaming oras mayroon ka, kundi ano ang iyong prioridad. Sabi po sa talata, very early in the morning while it was still dark. Ibig sabihin, wala pa pong naghahanap kay Jesus, wala pang gawain. Gising na po si Jesus para mag-pray. First thing in the morning, yun po ang kanyang ginagawa. Di ba po merong special kapag ang may special na bagay or mayroong special sa isang bagay na inuuna natin? Di ba po? Special sa atin yung mga bagay na inuuna natin. Ito yung panahon kapag sa umaga, ito yung panahon na fully charged tayo, fresh pa ang utak natin, free from distraction and noises. Hindi ka pa aligaga. Mula po sa halimbawa ng Panginoong Jesus, it's best to pray sa panahong nakakaharap tayo ng buo sa Diyos, sa isip, sa puso at sa lakas. Hindi yung tira-tira na lamang ang ibinigay na oras ni Jesus sa Diyos Ama, kundi ibinigay niya yung una sa Kanya. Hindi po siya nag-pray bago ang ministry. Hindi yung pagod na siya, not after nung exhaustion. Ganito rin po ba tayo? Yung malakas, 100% pa yung charge ng lakas natin, kung sa battery ay fully charged pa, naharap tayo sa Diyos? O yung 3% na lang? Yung tipong hikab ka na ng hikab habang nagpe-pray, yung mata mo ay parang yung kailangan ng tukuran, medyo magaspang na pag inapikit mo, napikit ka ay parang kinabukasan na yung amin. O nga pala, nag-pray ako, ba't parang panaginip na yung nangyayari? Yan. Hindi po si Jesus ganun. Base po sa halimbawa ng Panginoong Jesus, hindi po tira-tirang lakas ang ibinigay niya o ang inilaan niya. Naway kung kailan tayo fully charged, hindi yung tayo ay drain na. Kung seryoso tayong lumago sa habit na ito at gusto nating maranasan ang kapangyarihan ng panalangin, nawa ay maging totoo po sa atin ang sabi sa Awit chapter 5 verse 3. Awit chapter 5 verse 3. Sa kinaumagahan, O Yahweh, tinig ko'y iyong dinggin, at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Alam ko po na agree tayong lahat dito. Kapag tayo po ay nakapanalangin at nakaniig ang Diyos sa umaga bago sumabak sa mga gawain, may kakaiba po sa araw natin. Hindi ko po alam kung na-testing na ba po din ninyo na talagang paglaanan ng oras ang Diyos, yung first thing in the morning ay yun na talaga yung gagawin nyo. Pansin nyo sa sarili natin, hindi tayo mabilis maiyamot, hindi kalmado tayo, payapa ang ating puso. Kahit pa ang daming nangyayari sa paligid, mas magaan ang pakiramdam. Hindi gaya nung dire-diretso na tayo agad sa paggawa. Mapapansin natin parang lahat ng bagay ay nakakainis pag hindi tayo nakapag-pray. Parang pag may mga kaunting nangyari, iyamot ka na. Ang bilis magbago ng mood mo. Tama po ba? Yung kahit pusa, pag nakita mo, hindi ka naman parang gusto mong sipain. Yung asong nagatahol dun sa kapitbahay ay hindi naman sa iyo'y gusto mong sawayin.
Parang lahat ng bagay ay nakakairita. Kaya pagka may nakita tayong kapwa natin Kristiyano, mananampalataya na kaunting bagay ay naiiyamot, ay paalalahanan natin. Di ka nag-pray, no? Nag-pray ka baga? Bakit ganyan ang iyong sa mga misis na laging galit? Hindi tayo exempted doon, ano? Pag lahat na lang ng ginagawa ng asawa natin ay nakakaiyamot, baka tayo ang hindi nag-pray. Kaya, unahin po natin ang presensya ng Diyos bago tayo mag-perform sa anuman pong ating gagawin, sa ministry man yan o sa mga personal nating buhay. Prayer muna bago ang productivity. Kaya sabi sa Matthew 6:33, di ba po? Medyo sa ulo natin ito, seek first the kingdom of God. Hindi po sinabing, seek God when everything is done. Hindi po sinabing, lumapit ka sa Diyos kapag tapos na ang lahat. Kundi, seek first, unahin daw po ang paghahanap sa presensya ng Diyos. Unahin siya at siya na ang bahala. When God is first, everything else finds its proper place. Mga kapatid, ang prayer life po ay hindi issue ng oras. Issue ito ng prioridad. At kapag sinabi pong priority, dapat walang sapat na dahilan para ito ay ipagpaliban. Parati nating naririnig, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Maraming dahilan talaga pag ayaw. Sabi nga, sasabihin naman ng iba, si Jesus naman yan. Anong laban ko dyan kay Jesus para gawin yung ginagawa niya? Huwag nating kalimutan na si Jesus ay 100% na tao. Kung paano tayo napapagod at nahihirapan, naranasan din yun ni Jesus. Siya ay 100% na tao, 100% na Diyos. Pwedeng sabihin natin, di naman siya teacher. Para sa akin yun. Wala naman siyang maraming paperworks. Nag-o-overtime lagi. Dala-dala ang laptop sa bahay. Isip ng isip kung paano agawin na makabuluhan ng pag-aaral ng mga bata. Hindi naman siya pamilyadong tao. Wala siyang maraming binubuhay. Hindi ko kagaya. 3 ang college ko. 2 ang elementary. Walang nakadepende sa kanya. O kaya naman, di naman siya businessman. Wala siyang maraming isipin kung paano apaikutin itong mga maliit na puhunan. Hindi naman si Jesus senior high school at college student na may thesis. May mga paperworks din, maraming deadlines, maraming output na kailangang tapusin. Ganito po ba ang ating mindset minsan? Na para bang tayo lang ang ganon ka-busy at may pinagdadaanan? Tingnan po natin sa Marcos 1:32-35. Marcos 1:32-35. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Tapos ano pong nangyari nung sumunod na araw? Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Tayo lang po ba ang busy? Tayo lang ba yung halos parang hindi na makahinga sa gawain? Imaginein po natin yung eksena bago siya bumangon ng madaling araw para manalangin. Siya ay nag-preach, siya ay nagpagaling, nagpalayas ng mga demonyo, dinumog siya ng mga tao. Hindi po ito basta tao lang, kundi maraming tao. Napakaraming tao. Yun nga pong pag tayo ay pupunta sa ospital, hindi ko po alam kung nararamdaman nyo rin yung nararamdaman ko. Pag nakakita ko ng maraming may sakit, doon pa lang sa daanan, may nagaiyak, may hindi mo maipaliwanag ang mga amoy, ang nararamdaman. Di ba parang tayo rin po ay hinang-hina kahit tayo ang walang sakit. Ano po? Kaya pag magpapa-ospital,
kahit walang pera minsan, pipiliin natin yung medyo maganda-gandang kalagayan. Kasi minsan pagka nakikita mo pa lang, parang ikaw ay lalong lalala ang sakit. Pag nakita mo sa daan pa lang, ay hindi mo na maipaliwanag ang mga nararamdaman ng tao. Kita mo yung lungkot, samot-sari pa yung makikita mo. May nagagalit pang may nagagalit pang inapagsisirmonan na galit pa doon sa ano. Kaya parang ikaw din ay na-observe. Ini-imagine ko yung kay Jesus. Hindi lang po may sakit, iba't ibang karamdaman daw. Tapos nagpalayas pa ng demonyo, siguro may mga nagatulo pa ang laway doon, may mga nagasalit, may mga nagasisigaw pa. Kaya parang talagang kung saan ay stressful. Sa akin siguro yun ang dating ay toxic na. Nakakalaso na sa akin, nakakapanghina na sa akin, nakakadrain na sa akin yun. Kaya kung merong may karapatang magsabing siya'y napapagod, si Jesus siguro lang yun. Hindi pa natin naranasan yung sabay-sabay, nag-preach ka, nagapagaling ka, nagapalayas ka pa ng demonyo. Parang wala pa pong nakakagawa sa atin nun bilang mga lingkod ng Diyos. Kaya kung mayroong magsasabing siya'y pagod at inaantok, si Jesus yun. Pero hindi po niya sinabi yun. Hindi po niya sinabing pagod ako, mamaya naman. Mamaya na yung prayer na yan o kaya na wag na kaya akong mag-pray. Kalugod-lugod naman sa Diyos yung ginawa ko ako naman ay nag-preach, ako naman ay nagpalayas ng demonyo. Siguro naman ay natuwa naman ang Diyos sa akin nun, saka na ako mag-pray. Hindi po ganun. Hindi niya din sinabing, inaantok pa ako, kailangan kong bumawi ng tulog. Maghapon na akong nagpagaling, maghapon na akong nag-preach. Kailangan kong bumawi ng tulog. Pero hindi po ganun ang nangyari. Hindi naapektuhan ang kanyang prayer life at hindi rin po naapektuhan ang kanyang ministeryo. Hindi po niya ginawang excuse ang gawain para hindi makapag-pray. At hindi rin naman po naging excuse ang kanyang prayer life para hindi siya makatugon sa kanyang ministeryo. Siya ang nag-adjust. Nakita niya na ito ay parehong mahalaga. At I hope na maging kasing husay din po tayo ng Panginoong Hesus sa pagsiset ng mga priority at pagmamaximize po ng oras na meron tayo. Hindi po totoo na maraming time si Jesus kumpara sa atin at tayo ay walang time. Dahil kung merong isang bagay na pare-parehas ibinigay sa atin ng Diyos, yun po ay yung 24 oras. Lahat tayo, meron tayong 24 hours per day. Constant, hindi nagbabago. Ang tanong ay paano at saan natin iginugugol ang 24 hours na yun? Alin ba ang mga dapat nating unahin? Sabi sa isang talata, kung nasaan ang itinuturing mong yaman, nandoon din ang iyong puso. Kaya kung mahalaga sa atin ang panalangin, hindi tayo mapayag na hindi ito gagawin. Hindi naman po sinasabi ng ating aralin ngayon na umaga lang tayo pwedeng mag-pray. Baka naman yun maging dating. Pakisabi nga po sa katabi, hindi lang umaga pwedeng mag-pray. Sabi si Jesus ay umaga lang ang nag-pray, umaga lang ako. Ang totoo po, we can pray anytime. At we need to pray all the time. Pero ang panalangin sa umaga ay nagpapahayag ng ating pagtitiwala at pag-surrender sa Diyos para maiset ang direksyon ng ating puso for the whole day. Kapag nanalangin tayo sa umaga, yun ay pagpapakita ng pagtitiwala at pagsuko sa Diyos. Lilikha iyon ng malaking pagkakaiba sa ating pakikitungo sa iba, kaliwanan ng pag-iisip, matalinong pagpapasya, pagharap sa problema at pagiging positibo kahit wala sa atin ang control. Sabi nga sa isang quotation, prayer doesn't change God's schedule, it changes the person praying. Nababago ang taong nananalangin. Pangalawa, gawin itong intentional.
Gawin itong intentional. Marcos chapter 1 verse 35 pa din po. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Ganito naman po sabi sa Lucas chapter 5 verse 16. Lucas chapter 5 verse 16, Berean Standard Version po. Yet, he frequently withdraw to the wilderness to pray. Sa ISB version naman po ang sabi, however, he continued his habit of retiring to deserted places and praying. Kung ang unang susi po para maging habit ang panalangin ay gawin itong prioridad, ang pangalawa naman po ay gawin itong intentional. Wala pong nabuong habit ng aksidente. Hindi aksidente na naging habit ang isang bagay. Yung salita pong bumangon at nagpunta ay nagpapahayag ng intentionality ni Jesus na gawin ito. Siya mismo ang nagkusa. Sabi pa po sa talata, he frequently withdraw. Sa ibang sali naman po, he would often. Saka he continued his habit. Hindi minsan, hindi kapag may problema, hindi kapag emosyonal lang, kundi regular, paulit-ulit. At sinadya. Sabi nga, persistent and consistent. Kung maalala niyo po yung isang parable, sabi ni Jesus tungkol sa pananalangin, may isang lalaking kumakatok sa kanyang kaibigan, humihingi ng tinapay para ipakain sa kanyang bisita. Siya ay pinagbuksan dahil siya ay mapilit at hingi ng hingi. Ang sabi naman sa Biblia, tayo daw po ay kumatok at tayo po ay pagbubuksan. Kapag po ba tayo kumakatok ilang beses? Isa lang, tok. Tapos hintayin natin hintayin natin kung pagbubuksan tayo. Hindi po pag tayo'y nakatok, minsan at least 3, 1, 2, 3, 3. Pag walang sumasagot, inapakinggan pa natin, baka hindi lang tayo naririnig, matresting ulit tayo ulit. Sa prayer, ganun din po. Hindi po isang beses lang, tapos ayaw mo na, ay walang tao. Tapos kumatok ako, wala ka. Hindi naman pala narinig Hindi tayo nananalangin once a week o kung kailan lang tayo may time. We intentionally do it and consistently. Isang bagay pa, prayer requires an intentional withdrawal. Yung nabanggit pong withdraw sa talata ay nangangahulugang may kailangang iwanan si Jesus at intentional na lumayo sa lahat ng posibleng distraction kahit gaano pa yon kahalaga. Hindi po masama ang trabaho, hindi masama ang pamilya, hindi masamang maging responsable sa pagtataguyod ng pamilya at magpaka very good sa trabaho na ipinanalangin natin. At hindi rin naman masama na gawin natin at ibigay natin ang buong lakas natin sa ministry. Pero kapag walang intentional na pag-urong o pag-withdraw mula sa mga ito, lahat ng mabuti ay nagiging hadlang sa pinakamahalaga. At kapag ang pinakamahalaga ay nahadlangan, lahat ng ibang bagay na mahalaga ay pwedeng maapektuhan. Nabanggit natin kanina kung papaanong hindi naapektuhan ang ministry at ang prayer life ni Jesus, vice versa. Dahil siya ang nag-adyas, dahil alam niyang parehang yung mahalaga. Pero sa bagay na mahalaga, parating mayroong mas mahalaga or pinakamahalaga. Sa context po natin sa Lucas 5 verse 16, sa verse 15 ay sinabi, ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't dumaragsa ang napakaraming tao upang makinig sa Kanya at magpagaling sa kanilang mga sakit. Dinagsa si Jesus ng mga tao, may mga sakit, may nagugutom, may nangangailangan ng himala. Pero this time, Jesus had to choose between two important things. Kailangan niyang mamili sa dalawang mahalagang bagay. Ang napili ni Jesus ay ang panalangin. Kaya kung maiipit tayo sa ministry at sa pananalangin, unahin po natin ang pananalangin. Kasi pag inuna natin ang paggawa at pagbibigay ng hindi muna lumalapit at tumatanggap mula sa source ng lahat ng bagay sa atin, huwag tayong magtataka kung bakit tayo laging nabe-burn out at feeling natin ay kulang tayo. Kaya kailangan po nating proteksyonan ang ating buhay panalangin sa gitna ng maraming kaabalahan.
Kapag hindi po natin inintensyon na bigyan ng panahon ng panalangin, ang mundo ay magsiset ng mga distraction hanggang maubos ka. Nandyan ang notifications, nandyan ang deadlines, nandyan ang meeting, nandyan ang mga kailangan mong i-accomplish. Sabi sa Matthew 6 verse 6, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang iyong pinto. Kailangan nating intentional na sarhan ang ilang pinto para proteksyonan ang ating silid pakinigan. Another reason ng mga Kristiyano kaya hindi nagagawang intentional na pananalangin, natatakot silang subukan. Pakiramdam natin minsan may criteria for judging ang pananalangin. Pwedeng sabihin ng iba, kasi si Jesus na yan, syempre expert na yan mag-pray, magaling na talaga yan mag-pray. We are too discouraged to start making prayer a habit because we think it's for the expert only. Akala lang natin yon. Pero sabi sa 1 Thessalonians 5:18b, 1 Thessalonians 5:18b, learn to always include God in your thoughts. Learn. Pag-aralan mo, pagsumikapan mo, kasanayan mo, and do it intentionally. Huwag tayong ma-discourage dahil hindi natin alam yung mga words. Lahat ng bagay ay natututunan. Lahat po tayo nagsimula sa prayer life na hindi naman tayo talagang marunong. Sino dito yung pagkarinig ng ebanghelyo ay napakahusay na agad-agad? Minsan nga nananalangin tayo yung kahit yung tayo ay nasa ibang sinasaulo natin, mali din minsan. Sinaulo na, mali pa. So hindi lahat sa una mahusay at marunong at hindi talaga natin alam ang lahat ng bagay sa una. Kahit ang mga disipulo, sila ay nagpaturo, sabi sa Luke 11 verse 1. Luke 11 verse 1. Sabi nila, Lord, teach us to pray. Nag-request sila sa Panginoong Jesus na sila'y turuang manalangin. Kahit sila na araw-araw kasama si Jesus ay hindi nagpakamataas at hindi natakot mag-ask ng help sa Lord na turuan silang manalangin. Ang request nila, teach us to pray. Hindi nila sinabing, teach us to preach. Kaya sabi nung mensahe natin nung una, sa mensahe ni Pastor Argel, mas mainam ng isang Kristiyano ay nananalangin. Yung isang Kristiyano na nananalangin ay mas mainam versus sa 10 Kristiyanong nagpipreach. Napagnilayan ba natin yun kung yung mensahe nung salitang iyon na napakahalaga ng pananalangin? Walang ipinanganak na magaling agad-agad. Ang panalangin ay learn and develop. Parang muscle natin sa katawan. Sa umpisa, ang prayer natin ay mahina, minsan awkward, tama ba kayong inasabi ko, Lord? Minsan paulit-ulit. Pero kapag araw-araw natin itong ginagawa, mas nagiging malaya tayo, mas nagiging komportable tayo, at mas nararamdaman na natin ang kanyang presensya. Although alam naman natin na nandiyan ang banal na spirito para tayo ay tulungan na manalangin, makipag-communicate sa Diyos. Ang kailangan lang natin ay maging honest at natural sa kung ano man yung mga sinasabi natin sa Diyos. Hindi kailangan ng Diyos sabi mabulaklak, sa binasa kanina, mabulaklak na salita, mahahabang mga salita, na para bang ikaw ay nagdadayalogo. Ang gusto ng Diyos ay katapatan at natural sa atin na parang nakikipag-usap tayo sa ating Ama. Kung gusto nating mabuild ang habit of prayer, huwag muna nating isipin kailangan required na 1 oras. Ang pagbuo ng habit ay kailangan ng panahon. Minsan pwede tayong gumising ng 50 minutes. Kung tayo nagising ng alas 6, gising tayo ng 5:45 para makapaglaan ng 15 minutes ng pananalangin. Now, hindi mo muna bubuksan yung cellphone mo at mananalangin ka na sa Diyos.
Kahit parang hindi mo pa siya nararamdaman, parang wala pa namang pagbabago, gawin mo pa rin, do it pa rin. Isang araw, mamamangha ka na lang na marami ka na palang nasasabi sa Diyos. Marami ka na palang naikukwento sa Kanya. Malinaw ang pangako ng Biblia, seek and you will find, ask and it shall be given, knock and the door shall be open. Kaya habang wala pa, keep on seeking, keep on asking, keep on knocking, and keep on praying. Kahit hindi mo nararamdaman, ang pananampalataya naman ay hindi nakabase sa nararamdaman, kundi sa kung ano ang sinasabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na pag ikay kumatok at ikay pagbubuksan, totoo yun. Hindi mo man ito nararamdaman. Amen po ba? Pag sinabi mo, Lord, heal me, hindi mo pa nararamdaman, pero sinagot ka ng Diyos, sinabi niya, I will heal you. You don't have to feel it. You don't have to see it right away. Believe, and it shall be given to us. Sabi, pray when you believe, and believe what you pray. Maniwala ka kahit hindi mo nararamdaman. Kahit hindi mo pa nakikita. Pag sinabi ng Diyos, sabi nga sa awit, sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Hindi yun nakabase sa nararamdaman natin, kundi nakabase sa katapatan ng Diyos at sa Kanyang kapangyarihan. Pangatlo po, gawin itong personal. Marcos chapter 1 verse 35. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Napansin niyo po ba bakit kailangang mag-isa ni Jesus? Ba't kailangan niyang humanap ng lugar na walang tao? Dahil may mga bagay na ikaw lang at ang Diyos. Masaya na manalangin ng may kasama. Sabi nga, the more, the merrier, nakaka-encourage. Pero, ang pananalangin ay personal. Ang Diyos ay personal at relational. Na para bang ang pakikipagtagpo natin sa Diyos ay parang date natin kay Lord. Intimacy grows when it's shared in solitary. Lumalago ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos kapag tayo at siya lamang. May hiwaga sa pagiging personal na pakikiniig sa Diyos dahil ang Diyos ay personal at relational na Diyos. Kaya we have to approach Him that way sa kung papaanong we worship Him in spirit because His Spirit. Ganun dapat yung approach natin sa Diyos. Personal ang Diyos, relational ang Diyos. Kaya gusto niyang kausapin natin siya ng personal. Kaya sa Matthew 14 verse 23, after He had dismissed them, He went up on a mountainside by Himself to pray. Later that night, He was there alone. Ba't kailangan niya pang mag-pray? Because it's not just about seeking, knocking, it's about relationship. Hindi na to tungkol sa paghingi, hindi na to tungkol sa pagkatok na may inahingi ka sa Diyos, kundi ang purpose na ni Jesus dito, dahil meron siyang kaugnayan sa Diyos. Kailangan po nating maunawaan ang panalangin ay relasyon. Relasyon ng ama sa anak. Hindi master and servant. Kasi hindi naman nakakahingi ang servant sa master, parang hindi nakakahingi ang servant sa master. Hindi ito about king and his subject. Dahil hindi naman tayo nakakapangulit sa hari. Sino naman tayo para mangulit sa hari? Hindi rin ito genie. Parang genie in a bottle na lahat ng pwede nating hingin at gustuhin ay obligado ang Diyos na ibigay sa atin. Kundi ito ay relationship between God the Father and His children. Kaya sabi sa itinurong panalangin ng Panginoong Hesus sa Matthew 6 verse 9, Our Father in Heaven, Ama namin. Importante na kilala natin ang kinakausap natin. Lahat ng relihiyon, alam natin nagtuturo kung paano manalangin.
Pero ang hindi pinaka, kundi ito lamang ang tama. Kasi pag sinabi nating pinaka, ibig sabihin may kasunod pa. Kundi ito lamang ang tamang paraan ng pananalangin, nagsisimula sa katagang Ama namin. Right at the beginning, the relationship is established and made clear. Malinaw, siya ang ating Ama at tayo ang kanyang anak. At kung tatay natin ang kausap natin, magulang natin ang kausap natin, sabi sa Lucas 11, verses 11 to 13, kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayong ang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong amang nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Sa Mateo chapter 7 verse 11b, bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Kung tayo nga daw na masasama ay ang inahangad natin ay parating mabuti para sa mga anak, ay lalo pa daw po ang Diyos. Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa sino mang humihingi sa Kanya. Kapag na-realize natin ang ating dinadalanginan ay ang ating Ama, isang mapagmahal at mabuting Ama, lilikha iyon ng pagbabago or pagkakaiba sa ating prayer life. Kasi si Jesus, alam niya, kilala niya kung sino ang kinakausap niya. Siguro hindi pa ito masyadong nagsisink in sa atin ng mas malalim, kaya natatakot tayong lumapit sa Kanya. Dahil nakakalimutan natin na ang Diyos na dinadalanginan natin ay ating Ama, hindi iba. Totoo na ang panalangin ay instrumento ng Diyos para ibigay sa atin ang mga pangangailangan natin. Pero ginagawa din ito ng Diyos para makilala siya. Or gagawin din natin dapat ito, hindi lamang dahil may hinihingi tayo sa Kanya or alam nating siya yung source ng lahat ng bagay, kaya dapat tayong lumapit sa Kanya. Kundi lalapit din tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin para mas lalo siyang makilala, para mas makinig sa Kanya at manatiling connected sa Kanya personally. Ito ang paraan para matanggap natin ang ating mga pangangailangan. At kapag tayo'y nananalangin, natatanggap nga natin iyon. Pero may higit tayong nare-receive at iyon ay ang Diyos mismo. Kapag tayo nananalangin, inabigay ng Diyos yung pangangailangan natin. Pero may mas higit tayong natatanggap every time na nananalangin tayo. At yun po ay ang Diyos. Dahil siya naman ang tunay nating kailangan. Amen po ba? O parang mahina. Amen po ba? Amen. Ang Diyos lamang ang ating tunay na kailangan. Pag na-realize natin yon, yung mga inahingi natin na para sa sarili natin, sa huli marirealize natin, oo nga pala, hindi ito ang tunay kong kailangan, kundi ang Panginoon, ang Diyos mismo. Prayer is not a ritual. You have to see it as something you cultivate personally because it's your relationship with your Father. Hindi siya ritual, kundi isang bagay na ginagawa mo kasi meron kang kaugnayan sa Diyos, sa Ama. At kung ang habit natin sa pananalangin ay relational, ito ay tiyak na mas magtatagal. Kung ang ating personal na pananalangin ay pakikipag-usap sa ating Ama, dahil tayo ay kanyang mga anak, paano po ba makipag-usap ang anak sa ama o sa tatay? Alam niyo po ba yung tinatawag na childlike faith? Ito po yung carefree, buo ang tiwala, malayang nagpapakatotoo, hindi kailangang lagyan ng filter. Kahit ikaw ay nauutal, okay lang yan sa Diyos. Kahit nag-a-at ka sa Diyos, nauulit yung mga salita mo sa Kanya, kung yun yung totoong nararamdaman mo, hindi po yun problema sa Diyos. Hindi kinakailangang para kang nag-EMC, na para kang tumutula. Kung kaloob mo yon at talagang napakahusay mo sa bagay na yun at natural na bumubukal sa iyong labi yung mga salitang magkakatugma at may rhymings,
Okay lang din naman yun. Pero kung yun pa yung makakahadlang sa'yo para hindi ka mag-pray, hindi naman okay yun. Hindi mo kailangang napaka-perfect ng mga wordings mo sa Diyos. Hindi kailangang scripted na binabasa mo. Pwede din naman kung yun yung prayer request mo. Ako po kasi nagsusulat ng prayer request eh. Mumumulat ako sandali. Binitingnan ko yung prayer request ko. And then pumipikit ako ulit. Pero hindi naman yung extend na kung Lord lalapit ako sa iyo ngayon, ito po ang mga gusto ko. Na parang, di ba natin ganun ba tayo naturally makipag-communicate sa ating Ama? Kailangan ay natural. Totoo, yun talaga yung sa iyo. Hindi scripted, kundi direkta. Di ba sinasabi ng bata, Pa, gutom na ako. Natatakot ako. Tulungan mo ako. Direkta. Hindi din naman kailangang may time limit. O 5 minutes lang ako magpe-pray ha. 5 minutes lang tayo Lord ha. O kaya naman ay piling oras lamang. Yung marami ka nang pwedeng ipag-pray. Hindi, intayin ko pang 8 o'clock. 8 o'clock prayer time ko eh. Hindi pwedeng hindi 8 o'clock. Hindi naman po ganun. At okay lang din namang umiyak. Tumawa, magreklamo, pero with respect pa din. Ano? Pwede ba magreklamo with respect? Paano ba yon? Bakit, Lord, nagtitiwala naman ako sa'yo. Ayoko sanang questionin ka. Pero bakit naman ganito yung nangyari? Kung mali yung nararamdaman ko, sorry. Pero gusto kong ilabas yung galit ko. Gusto kong ilabas yung nararamdaman ko. At kung sakasakali mang magkasala ako sa mga sasabihin kong ito sa iyo at na-disrespect kita, nawa ay manaig yung pag-ibig mo at patawarin mo ako. I just want to be honest sa iyo. Gusto kong sabihin sa iyo kung ano yung totoong nararamdaman ko. Kahit pa alam mo, kahit alam mo kung ano nararamdaman ko. Gusto kong magpakatotoo sa iyo. Nasaktan ako, na-disappoint ako, na-discourage ako. At least honest tayo sa Kanya. Kasi alam naman ng Diyos yun. Yung kahit ang ganda-ganda ng sinasabi mo sa Kanya, pero malayo ang puso mo sa Kanya, alam ng Diyos yun. Kaya nga siya nagalit doon sa mga nagpapanggap daw eh. Na inasamba siya sa lips, sa labi, pero yung puso malayo sa Kanya. Pag tayo nagpipray at inabola natin ng Diyos, you're so good, you're so ganyan. Tapos sabi, hindi naman, saktan nga ako, sakit-sakit. Pero kung nagpapakatotoo tayo sa Kanya, Lord, ito yung nararamdaman ko. Help me to understand. Alam kong mabuti ka, pero sa ngayon hindi ko pa makita. Tulungan mo akong makita yung goodness mo, yung faithfulness mo sa ganitong sitwasyon. But right now, kulang ako sa faith. Hindi ko siya makita. Nasasaktan pa rin ako hanggang ngayon at hindi kita maintindihan. Na-disrespect po ba natin ng Diyos sa ganon? Na naging tapat tayo sa Kanya. Pero magalang pa rin naman. Grabe ka naman, Lord! Yung super rant naman tayo na nawala naman na yung respeto natin sa Kanya. Although tatay natin siya, pero hindi naman nangangahulugan yung pwede na natin siyang lapastanganin kagaya ng nagagawa natin sa literal nating mga ama dito na pwede na nating singga-singgahin dahil super close na tayo? Hindi naman. With all respect pa rin sa Diyos, kahit nilalabas natin yung tunay nating nararamdaman sa Kanya. Pwede kang magkwento. Mas safe pa nga sa Diyos magkwento eh. Kaysa mag-post sa social media. yung ipinost mong galit mo sa Facebook o saan mang social media yan na inaway ka ni ganito, na pinaringgan mo si ganyan, mas okay na sa Diyos ka na lang magsabi. Hindi ka pa nahusgahan. Naturungan ka pa ng Diyos na magkaroon ng tamang pag-iisip at pagpapasya. Kung hindi ito ang normal sa iyo, maaaring may problema tayo sa kaugnayan natin sa Diyos. Baka hindi lang tayo sanay na lumalapit
Kaya sabi sa Hebreo 14 verse 16, draw near with confidence to the throne of grace. Lumapit ka lang. Be bold, don't be afraid, and don't be shy. Nahihiya ka bang kulitin si Lord? Parang, Lord, 10 years na akong nag-pray. Dumating ako sa point na sinasabi ko na lang sa Kanya, Lord, parang 10 years na akong nagpe-pray. Holy Spirit, tulungan mo naman akong mag-pray ng tama. Baka kasi mali yung prayer ko. Pwede namang humingi sa Holy Spirit ng tulong. Baka kasi, kaya hindi naman na ini-entertain ng Diyos, baka mali yung prayer ko. Kaya, Holy Spirit, tulungan mo naman ako mag-pray ng tama kasi hindi ko na alam yung tamang words na asabihin ko kasi 10 taon parang ito na lang lagi yung inapanalangin ko. Pwedeng humingi sa banal na spirito ng tulong kung hindi mo alam kung paano mo sasabihin sa Diyos. Naniniwala ako na ang puso ng Diyos ay nagsasabing, it's okay, I'm your Father. Na kahit ano yung iharap natin sa Kanya, kung ang intensyon natin ay magkaroon ng maayos na kaugnayan sa Kanya, talastas ng Diyos yung motibo natin, yung puso natin, kaya ba't natin nasasabi yun sa Kanya? Kasi gusto nating magkaroon ng malalim na kaugnayan sa Kanya. Naniniwala ako na ang puso ng Diyos ay nagsasabing, ayos lang yan. Tatay mo ako. Naiintindihan kita. Mababago ang ating prayer life kung naiintindihan natin at nauunawaan yun. Kung gagawin natin or gagamitin natin ang habit of prayer bilang thermometer para masukat ang init ng ating pagiging Kristiyano, gaano kaya tayo kainit? Nasa normal pa ba? 37 degree? Sapat kaya ang init natin para pagmula ng munting apoy na kayang mag-alab, para mahawaan at maabot ang iba? Nakakahawa ba yung init natin? Ano pagdikit sa atin, abaw, anong init ni kapatid? Parang mag-draw near kapag nilalamig kay mag-draw near ka pa sa kanya. Sarap naman sa nakakahawa yung init. O yung pagtipong pag lumapit sa atin, giniginaw din. Kakaginaw, ang cold. Ang cold naman ni sister. Ang cold naman ni brother. Parang ako nilalamig din. O baka naman may init pa, pero sapat lang para manatiling buhay. Ang nakakalungkot, sana dumating ang panahon sa ating iglesia na wala na sa ating ng nakakausap nga, humihinga at naglilingkod pa, subalit sobrang lamig na ng buhay panalangin at parang patay na. Parang tasa ng kape na hindi na nakapagbibigay ng init. At pag lumamig na, dahil sa pagpapabaya. Pero may mabuting balita naman po, may paraan naman. Di ba sabi nga natin, pag gusto, may paraan. At ito po ang paraan natin. Gawin nating priority, ang prayer, gawin nating intentional, at gawin natin itong personal sa Diyos. Sa ngayon, buong kapakumbabaan, aminin natin ang totoo na tayo ay mahina. Aminin natin sa Diyos, Lord, parang dekada na akong mananampalataya pero ni minsan hindi ako bumangon para manalangin sa iyo. Wala namang maging masamang aminin na tayo'y naging mahina. Lord, ang tingin ko sa sarili ko ay napakatatag ko na at wala akong hindi kayang gawin. Akala ko ay malalim na ang kaugnayan ko sa iyo but all this time pala, hindi naman ako nagpe-pray sa iyo. Lahat pala yun galing, pinupwersa ko lang sa sarili kong lakas, hindi pala ako naghihingi sa iyo. Wala namang masamang maging tapat. Na tayo ay nagpabaya at ginawa natin ng mga bagay-bagay sa sarili nating kaparaanan. At aminin siya ang tunay nating kailangan. Humingi tayo ng tulong sa banal na spirito. Sabi sa Roma 8:26, tinutulungan tayo ng banal na spirito sa ating mga kahinaan. So after nating tanggapin ang ating kahinaan at aminin ito sa Diyos, tanggapin naman natin ang tulong ng banal na spirito. Lumapit tayo kay Jesus. Ang totoo, lahat naman tayo ay hindi karapat-dapat at ang kanyang pangalan ang tanging kailangan upang dinggin ng langit ang bawat pag-usal natin ng ating panalangin.
may pananampalataya at pasasalamat. Kaya tuwing matatapos ang panalangin natin, ang sinasabi natin, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, ipinapaalala sa atin ito ng langit na oo, hindi tayo karapat-dapat. Pero heto ang pangalan ni Jesus. Tinapos niya ang lahat sa krus. Kaya tayo ay napatawad na, tayo ay ginawang karapat-dapat, na parang tayo yung naparusahan, na si Jesus ang nagdusa, na parang siya ang gumawa ng kasalanan, habang tayo naman ay nakikinabang na parang tayo ang ipinako sa krus dahil sa ginawa ni Jesus, na parang tayo yung nagbayad pero si Jesus yun. Tayo pinagpala na sa pangalan ni Jesus. Ang mga habit na ito ang nagtuturo ng direksyon sa magiging buhay natin. Successful people, yung mga successful daw na tao, ay consistent na ginagawa ang isang bagay na ang mga normal na tao ay ginagawa lamang kapag trip lang nila. Ang tanong ngayon ay hindi sumasagot ba ang Diyos sa panalangin? Hindi na yun yung question natin eh. Kasi alam nating laging sumasagot ang Diyos. Tama po ba? Ang problema lang sa atin, hindi natin tanggap yung sagot ng Diyos minsan. Hindi sang-ayon sa atin minsan. Kaya parang iniisip nating hindi nasagot siya. Ayaw mo lang. Hindi mo lang gusto. Gayunman, handa pa rin ba tayong magtiwala? Handa ba tayong maghintay? Sana ang sagot natin ay oo. Dahil sabi nga sa isang kasabihan, ang panalangin ay walang bayad, pero may sukli. At alam natin na pag si Lord ang nagbigay, kung hindi sapat, ay sobra-sobra pa sa ating mga kailangan. Amen po ba? Amen. Gusto mo lang maligtas, di ba? Gusto lang natin maligtas. Pero binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Binigyan pa tayo niya ng buhay na ganap at kasiyasiya. Diba? Simple lang sana nung sineran tayo ng ebanghelyo, gusto natin mapunta lang sa langit. Gusto nating maligtas sa kapahamakan. Pero may kalakip pa ang biyaya ng Diyos. At ngayon, hanggang ngayon ay nararanasan mo simula nung tinanggap mo si Kristo. Amen ba? Amen. Binago pa ng Diyos ang buhay mo, buhay natin. At kailangan nating tandaan na kung may pinakakailangan tayo para mabuhay sa mundo, yon ay ang Diyos mismo. Kaya kahit hindi mo man matanggap yung ilang sa mga bagay na pinaka-request mo, ang Diyos ang kailangan natin mismo. Siya naman yung tunay nating kailangan. Nawa, maging personal sa atin ang pananalangin, maging direkta tayo sa Diyos, at huwag nating kaligtaan ang pananalangin. Maaaring tayo'y mabisi sa mga bagay-bagay, pero kahit busy tayo sa kingdom ng Diyos, huwag nating kaligtaan ang ating King. Pwede po ba yon? Busy tayo sa ating family, busy tayo sa pagmamahal at pagiging responsableng magulang, kapatid, kapamilya, pero huwag nating kalimutan yung pinakamahalaga. Kung gusto nating hindi tayo madrain at hindi tayo maubos sa pagbibigay at sa paggawa, dahil ang intensyon naman natin ay mabuti. Pero pag kinaligtaan natin ang pinakamahalaga, isang araw mauubos tayo. Kaya napakahalaga na tayo ay malapit sa Diyos. Sabi nga sa John, sabi ni Jesus, siya ang tunay na puno ng ubas. At kung yung mga nasa Kanya, yung malayo sa Kanya, walang magagawa. Sabi niya, apart from me, you cannot do anything. Anything, as in. Kahit napakaganda ng intensyon natin, kung hiwalay tayo sa Kanya, hindi tayo makakagawa ng maayos at maganda. Kaya nawa na-encourage po tayong lahat na talagang maglaan po ng panahon para sa pananalangin. Tayo po ay manalangin sa Ama naming mapagbigay, napakabuti, mapagmahal, at Diyos na
pinanggagalingan ng lahat ng bagay sa aming mga buhay. Kami po ay humihingi ng kapatawaran kung sa buong panahon na kami ay nananalig sa iyo, naniniwala sa iyo, ngunit wala kaming panahon na maglaan pa ng oras para makipag-usap po sa inyo at palaguin ang aming personal na kaugnayan sa inyo. Kung ang mga bagay dito sa sanlibutan, Lord, ay ginawa namin sa kaparaanan namin at na-disrespect ka namin, na kumikilos kami na para bang hindi ka namin kailangan, na kami ay kumikilos na parang wala kaming Diyos, na dapat naming pagsanggunian, na dapat namin, Panginoong, tanungin, na dapat naming bigyan ng panahon. Inaamin namin, Panginoon, na kami ay nagkulang, na kami ay nagkasala, na insulto ka namin, na parang kami ang Diyos na dapat masunod. Sa kabila ng pagsasabi namin, isinusuko namin ang aming buhay sa iyo. Sa kabila ng pagsasabi namin, kinikilala ka namin bilang Panginoon, bilang aming Diyos, pero kami kumilos, Lord, na parang wala ka. Na parang hindi rin kami nagsuko ng aming mga buhay sa iyo. Napilit naming ginagawa ang mga bagay dito na kahit ito ay mabuti, pero hindi ka naman namin ini-include. At ang mga nabibigay namin sa iyo ay pawang mga tira-tira na lamang sa buhay namin. Tirang oras, tirang panahon, tirang lakas, Panginoon. Kami po ay patawarin ninyo. At tulungan nyo kami na simula sa araw na ito, Panginoon, sa tulong po ng banal na Espiritu, na makapag-set kami ng aming mga oras na tanging laan lamang sa iyo, na hindi po naaapektuhan ng pagiging magulang, hindi naaapektuhan ng pagiging lingkod, hindi naaapektuhan ng ibang gawaing na ikaw rin naman ang nagtakda para gawin namin sa iyo. Huwag mo pong hayaan na ang pinagagawa mo ang siyang makapagkasala sa amin, Panginoon, o makapaghadlang upang magkaroon kami ng kalugod-lugod na buhay. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, na tunay na makasunod sa iyo. Kahit gaano kahirap, alam namin na wala pong imposible sa inyo. Nandyan na yung tulong. Ang kulang na lang, Panginoon, ay ang aming willingness, ang aming desire na magkaroon po talaga ng malagong kaugnayan sa inyo. Maaaring sa mga unang panahon kami ay na-discourage, nalungkot kami dahil ang mga bagay na inaasahan namin ay hindi namin natanggap mula sa iyo. Tulungan mo kami na maging mapagpakumbaba po sa inyong harapan at lubusang maunawaan, Panginoon, na wala kaming ibang tunay na kailangan, kundi kayo lamang po. Kaya kung ang mga bagay na dinidesire ng puso namin, ang siyang makakapagkasala sa amin, ang siyang nakakahadlang para kami makalapit sa inyo, Lord, kung yung mga desire na yon ang makakapagpalayo sa amin sa iyo, pinahihintulutan ka po naming alisin ang mga desires na nakakapagpahiwalay sa amin sa iyo. We allow you, Holy Spirit, na i-transform ang aming isip, ang aming puso sa pinakamahalaga na priority ng aming buhay. Ito po, Panginoon, ay yung magkaroon po ng napakalagong kaugnayan sa inyo, napakalapit na kaugnayan sa inyo. Dahil ano man yung ma-receive namin, Lord, ano man yung meron kami ngayon, lahat ng ito walang kabuluhan kung kami naman ay napapahamak. Sabi mo nga sa iyong salita, ano ang mapapala namin? Matanggap man namin ang lahat ng bagay dito sa sanlibutan kung napapahamak naman ang aming mga kaluluwa. Kung sa pag-aakala namin, Lord, na ang mga bagay na ito ay kalugod-lugod sa iyo at ito yung pilit naming pinupursige at kinakalimutan ka namin, Panginoon, kami patawarin mo at tulungan mo po na ma-direct, Panginoon, ang aming mga desire
ang laman ng isip at puso namin patungkol sa pinakamahalaga. Kami ay umaasa sa iyo at naniniwala kahit hindi namin nakikita pa, kahit hindi namin nararamdaman pa, Panginoon, nananampalataya kami na ikaw ay gumagawa at kumikilos, Panginoon. Hindi mo na kailangang patunayan ang iyong sarili. Dahil ang lahat ng bagay dito, Panginoon, ay nagpapakita kung gaano ka kakapangyarihan, kung gaano ka ka-loving and kind na Diyos, Panginoon. Hindi mo na kailangang patunayan yon. Dahil matagal na napatunayan, Panginoon, at nakikita namin na ikaw ay mabuting Diyos, mapagmahal at tapat sa bawat isa. Ibinibigay mo ang mabubuting bagay sa iyong mga anak. Kung sa mga panahong ito, hindi pa namin nakikita na ang bagay na pinahihintulutan mo'y mabuti para sa amin, kami patawarin mo at tulungan mong makita ang kagandahan at kabutihan mo, Panginoon, sa lahat ng bagay na pinapayagan mong matanggap at maranasan namin. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming pamumuhay, ang aming buhay, Panginoon. Hindi namin kayang lumakad mag-isa. Hindi namin kayang gumawa ng mabuti mag-isa. Kailangan ka po namin. At kung sa panahon na nare-reject ka namin, Lord, buksan mo ang isip namin. At remind us, Lord, always, every time, na kailangan ka namin. Ibiyaya mo sa amin ang pusong mapagpakumbaba. Ibiyaya mo sa amin ang pusong parating laan na makinig at makiniig sa iyo, Panginoon. Sa iyo ang pinakamataas na pagpaparangal, sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri, Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na pagkilala. At tanging sa iyo lamang namin dapat ibigay ang pinakamataas na pasasalamat. Ang paghanga, Panginoon, ay ibinibigay namin sa iyo. Ito po ay aming panalangin na mayroong pasasalamat, pagsisisi, Panginoon, at kapakumbabaan. Sa tanging pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen.